mga kababayan, kung matatandaan nyo, di ba napag-usapan na natin nung mga nakaraang araw, eto pong balitang ito na kung saan sinasabi ni Sara Duterte na ginamit lamang po siya ng pamilyang Marcos, mga kababayan, para makabalik po sa kapangyarihan at manalo bilang presidente etong si PBBM dahil nga natatakot daw na matalo ni former VP Leni etong si PBBM, mga kababayan. So ngayon, pasensya na kayo kung uulitin natin etong balitang ito dahil may kinalaman po ito, mga kababayan, sa nakita po nating video na nagbabiral po ngayon patungkol, mga kababayan, sa isang talumpati or isang speech nitong si Sara Duterte na lantaran niyang inamin na nag-a-apply siya kay PBBM bilang Vice President ni PBBM, mga kababayan. Ano po, so ngayon, i-play muna natin itong nakita nating balita galing po sa UNTV News na kung saan ang sabi po dito, VP Sara, ginamit lang ako ng mga Marcos noong 2022. PBBM walang alam sa pamamalakad ng Pilipinas. So ngayon, ulitin muna natin yan. Ryan, may nabanggit din ba si VP Sara tungkol sa pagkakaibigan nila ng kanyang dating running mate noong nakaraang halalan? Monica, hindi naman daw sila talaga magkaibigan, sabi ni VP Sara. Nagkasama lang daw sila ang dalawa ni PBBM noong kampanya at nang maupo na sila sa posisyon bilang presidente at pangalawang pangulo at nagkakasama lang daw sila dahil sa obligasyon nila sa taong bayan. Pero hindi naman daw ibig sabihin nito na may kaibigan sila. Sa ngayon, wala daw silang komunikasyon sa isa't isa. Ngayon, sinagot naman ni PBBM yan, mga kababayan, na pakiramdam ni PBBM na loko siya ni Sara Duterte. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ginamit lamang umano ng kampo ni President Bongbong Marcos Jr. sa kampanya noong 2022 election si Vice President Sara Duterte. Isa ito sa mga inihayag ng pangalawang pangulo na nagpasyang magsalita sa media. Dahil umano sa mga naririnig nito na sila na ang nadaya, sila pa ngayon ang pinalalabas na masama. Nandun ako sa Davao nung lumabas yung deception na yan. And iba-iba na yung reaction ng mga tiga Davao. And lahat, hindi maganda yung reaction. Siya na'y nangilad, siya pa'y nang budo. Sabi niya dito kasi, mga kababayan, ito kasi yung hindi makakalimutan ng mga Marcos loyalists. Yung binabanggit nitong si Sara Duterte na siya na nga ang nanloko, siya pa ang nambudol. Yan po ay patama kay PBBM. Ngayon, pagpatuloy pa natin. Siya pa'y bagag na. Ito pa, siya pa ang makapalang mukha na magsabi niyan. Kasi nga sinabi ni PBBM, pakiramdam niya, naloko siya ni Sara Duterte kasi nga itinuring niyang kaibigan etong si Sara Duterte pero hindi siya itinuturing na kaibigan nitong si Sara Duterte. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Now, namusulti na I was deceived. So I thought, well, I will not talk for myself, but I will talk for all the Filipinos na ang nararamdaman nila ay hindi nabalik ang justice ng boto nila. Binalikan ng pangalawang pangulo ang mga nangyari noong 2021 kung saan balak niya sanang muling tumakbo bilang alkalde ng Davao City at tapusin ang kanyang ikatlong termino. Wala daw siyang balak tumakbo noon bilang pangalawang pangulo. Pero 'di ba sabi niya, mga kababayan, binalikan nitong si Sara Duterte yung nangyari noong 2022 na kung saan ang balak nga namang takbuhan ni Sara Duterte pagiging mayor ng Davao City. Kaso nga lang, pinapalabas niya dito na kinumbinsi siya nitong si Senator Amy Marcos na tumakbo bilang vice-presidente nitong si PBBM dahil kung hindi siya tatakbo bilang vice president ni PBBM, matatalo si PBBM ni former VP Leni. Ngayon, mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Pero kinumbinsi siya ni Senator Amy Marcos. Late October, after deadline ng filing, tumawag sa akin si Senator Amy Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong Vice President? At tandaan niyo yan, mga kababayan, ha. Tumawag sa kanya si Senator Amy Marcos at tinatanong siya kung pwede siyang tumakbong Vice President. Tandaan niyo po yan, ha.
Kasi mamaya may ilalabas tayong video. Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ko pa narinig ever na sinabi sa akin na tumakbo akong Vice President. Sabi ko, bakit mo ako nire-request ngayon na tumakbo ang Vice President? And I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. Tinuro pa daw niya noon si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo at Manny Pacquiao, pero sa dulo sa kanya pa rin bumagsak ang pagtakbo. Pero anya, hindi nito pinagsisihan ang pagtakbo niya bilang Vice Presidente. Ipit din daw kasi siya sa sitwasyon dahil sino man ang manalo noon kay BBM at dating Vice President Leni Robredo, meron silang kapangyarihan para ipitin at paalisin siya sa pwesto bilang local chief executive. Maging sa 7 beses daw na pag-uusap nila. Ayan mga kababayan yung isang dahilan niya. Yan naman napag-usapan na natin nung nakaraan na kung saan kung sakaling nga na masilip mga kababayan, kung sakaling ang naging presidente ay etong si former VP Leni tapos nasilip na may anomalya mga kababayan sa pamamalakad ni Sara Duterte bilang mayor, malaki ang posibilidad mga kababayan na kung mapapatunay na may anomalya na ginagawa etong si Sara Duterte, lalo na kung mapapatunayan na tama yung sinasabi ni former Senator Trillanes na tumatanggap siya ng pera kay Michael Yang, malaki ang posibilidad na masuspindi po siya ng ombudsman. Ngayon mga kababayan, kung si PBBM naman din ng presidente like ngayon at makikita na may anomalya sa pamumuno ni Sara bilang mayor ng Davao City, malaki din ang posibilidad mga kababayan na kung yan ay iimbestigahan ng ombudsman at mapapatunay na may anomalya talaga, matanggal din siya sa kanyang posisyon bilang mayor or masuspend etong si Sara Duterte. Kaya wala siyang pagpipilian mga kababayan. Sa madalit salita, kaya siya nag-vice presidente kasi takot siya kay former VP Leni at saka po kay PBBM. Ngayon mga kababayan, hindi pa dyan nagtatapos yung istorya niyan. Kasi lahat ng sinasabi ni Sara Duterte dito na paratang sa mga Marcoses na ginamit lamang siya, walang katotohanan yan mga kababayan, dahil yung pagtakbo niya bilang vice presidente, kusa niya pong ginusto yan at talagang nakiusap siya kay PBBM na gawin siyang VP. Ibig sabihin, itandem ni PBBM sa pagtakbo ni PBBM noong 2022. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala itong binanggit na pinatatakbo niya ito bilang presidente. Sinagot din ito ang mga supporter ng administrasyon na nabudol din daw sila ng pangalawang Pangulo. Hindi ko alam kung ano yung nire-refer nila na nabudol ko sila. Hiningi nila sa akin yung kampanya ko, binigay ko sa kanila, nanalo sila. So, saan na ng budol? Yan yung sinasabi niya mga kababayan. Alam nyo, ngayon naiintindihan ko na kung bakit sinisigaw ng mga Marcos loyalists na nabudol ni Sara Duterte ang Marcos loyalist community. Mga kababayan, at nabudol ni Sara Duterte yung mga sumusuporta kay PBBM. Kasi nga mga kababayan, unang-una, kung siya ang may gustong tumakbo sa pagka-vice presidente at tumandem siya, dumikit siya kay PBBM, natural, automatic, lahat ng suporta ng Marcos loyalist, lahat kay Sara mapapapunta. Samantalang yung mga DD-shit, hindi naman sinuportahan ng buo si PBBM dahil nga nag-isku yung iba, nagleni yung iba mga kababayan, at yung iba sumuporta pa sa iba pang kandidato na gusto nilang itandem dito kay Sara at ayaw nila kay PBBM. Ngayon, yung mga Marcos loyalists, buong buo na ibinigay kay Sara Duterte yung suporta nila nung panahon ng 2022 national election. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hayagan din itong binatikos ang pamamalakad sa bansa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Direkta nitong sinabi na hindi siya kontento sa pamumuno ni PBBM kaya... Pasensya na kayo ha, alam ko na talakay na natin ito noong nakaraan kaya kasi natin binabalikan to kasi i-relate natin to sa video na nakita natin. Ito kumalas sa administrasyon. Sama-sama tayong babangon muli, di ba? So, walang maiiwan. But apparently, madami ang naiiwan ngayon. Yun lang naririnig ko noon
Ang mali ko ata is nag-assume ako na when you say sama-sama tayong babagon muli, nagawa ka ng mga bagay para sa bayan at para sa taong bayan. Pero sa totoo lang mga kababayan, si Sara lang naman yung naiwan. Kasi nga hindi naman siya nakikinig talaga sa plataforma ng ating presidente mga kababayan. Hindi niya pinakikinggan at pinapahalagahan ang sinasabi at plano ni PBBM para mapaganda ang Pilipinas. Kasi nga, ang nasa sa isip lang ni Sara Duterte, maaprubahan yung budget niya. Maaprubahan yung pera na mapapapunta sa kanyang departamento mga kababayan. Yun lang naman ang nasa isip ni Sara at admitted naman siya, sinabi naman niya yan publicly na hindi talaga siya nakikinig mga kababayan pagka nagsasalita ang ating presidente. Ibig sabihin, kapag ka uma-attend siya sa mga meeting, hindi niya pinapakinggan si PBBM. Kaya napapag-iwanan etong si Sara Duterte sa adikhain ni PBBM na mapaganda ang Pilipinas. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Maging ang mga build program daw ng nakaraang administrasyon ay hindi ipinagpatuloy ni PBBM. Ayon kay VP Sara, kung i-rate ang... Kaya sabi dito, iniisip ko talaga noon na si Gob Gwen ang magiging VP ni PBBM. Kahit ako mga kababayan, ang iniisip ko talaga sa totoo lang na magiging Vice President ni PBBM ay yung si Gwen Garcia. Mga kababayan, yun ang nasa isip ko kasi sobrang suportado noon si PBBM mga kababayan. Kaso nga lang, nagulat ako nung si Sara ang naging Vice President ni PBBM. Mamaya malalaman nyo kung bakit. Pamumuno ng presidente mula 1 to 10, 1 ang ibibigay niya dito. Wala daw siyang matandaan na plataforma ni PBBM nang tumakbo ito kung ano ang gagawin sa problema gaya ng food security at inflation. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Ba sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. O but then I said, maaga ako nagsabi. Sabi dito, hoy, ikaw na vlogger, magkano binayad sa'yo? Ako ba yung bayaran o sinabanat bay? Sino ba yung tumatanggap ng 100,000 per month? Ako ba? Alam nyo, yung mga didisit na walang utak pwede kayo manood dito. Pero sana, buksan nyo yung utak nyo, wag nyo isarado. Kasi mamaya, iiyak kayo sa sasabihin ko. Na hindi ako tatakbo for president. May madaming mga negative tungkol sa listahan. O yan, cut na natin dyan mga kababayan Maliwanag sinasabi dito ni Sara na ano daw mga kababayan, kumbaga ginamit siya ng pamilyang Marcos para lamang makabalik sa kapangyarihan para maging presidente si PBBM. Tapos mga kababayan, wala naman daw siya talagang plano na tumakbo sa pagka-vice president. Mga kababayan, sabi niya yan mismong sinabi ni Sara Duterte dito po sa kanyang press con mga kababayan. Kumbaga sinasabi niya pa nga, pinilit lang siya ni Senator Amy Marcos na tumakbo kasi nga kung hindi siya tatakbo matatalo daw si PBBM ni former VP Leni. Ngayon mga kababayan, buti na lang kumalat etong bidyong ito. Na kung saan mga kababayan, sabi pa nga dito, basahin natin. Sara debunking Sara. Ibig sabihin, binara ni Sara yung Sara 2022, binara yung Sara 2024. Mga kababayan. Kasi ang sabi pa nga dito nung nag-post, akala ko ba si Amy Marcos ang nag-convince sa'yo na tumakbong VP ni PBBM? Pero according sa'yo, isa sa mga unit team rallies, ikaw pala ang gustong maging Vice President ni PBBM. So you debunking yourself. Ngayon mga kababayan, eto yung sinasabi ko sa inyo kanina na kung saan, di ba lagi naman nating sinasabi yan, na nung panahon ng kampanya, talagang ramdam ni Sara na mahina siya. Mga kababayan, nung 2022 national election, sinubukan nilang mag-rides, mga kababayan, at libutin ang buong Pilipinas. Kaso nga lang ang problema, hindi niya nagdala yung kasikatan ng kanyang tatay at nararamdaman niya mga kababayan na hindi siya ganung kakilala ng tao. Kaya nung nakita nila, di ba kung matatandaan nyo, nagparade pa nga itong si PBBM na kung saan sa kamay nila ang dinumog ng napakaraming tao. Ngayon siguro nakita ni Sara Duterte yon, kaya ang ginawa niya, sumama siya kay PBBM sa mga paghikap-hikap at mga pagrally-rally. Mga kababayan, kaya nakakuha siya
ng maraming simpatya at nakilala siya ng mga Marcos loyalists. Ngayon mga kababayan, eto yan. Pakinggan nyo, etong isang karaban itong si Sara Duterte sa may Tacloban na kung saan mga kababayan, mismong nagsalita siya na nag-a-apply pala siya kay PBBM bilang Vice President ni PBBM. Baka sabihin ng iba, fake news tayo eh. So kailangan natin ng proof. Eto yan. So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin na Vice Presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Bakit siya ang pinili ko na presidential candidate? Kasi para sa akin, importante ang naging governor. Siya, 4 na term na governor. Isang termino na congressman. Isang termino na senador. So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin na Vice Presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Ano yung sabi ni Sara Duterte dyan mga kababayan? Ano yung pagkakasabi niya dyan? Sasabihin ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong gawing Vice President mo? Tutulong ako sa iyo. Tapos binanggit niya pa yung mga accomplishment ni PBBM. Ay napakaliwanag mga kababayan, no? Siya ang gustong-gusto na makapartner itong si PBBM nung panahon ng kampanya. Siya pa ang atat na maging vice-presidente siya ni PBBM dahil nga ang pangako niya, basta kunin lamang siya, mga kababayan, tumandim lang sa kanya si PBBM at manalo sila, tutulungan niya si PBBM na mapatakbo ang Pilipinas ng maayos mga kababayan. Kaso nga lang ang problema, hindi niya tinulungan si PBBM. Bagkos, pinapayaman lamang po niya di umano yung kanyang bulsa, mga kababayan. Tapos ngayon sinisiraan niya si PBBM. Natural, sa totoo lang mga kababayan, kung ganyan yung ginawa ni Sara Duterte na nag-apply siya bilang VP ni PBBM at pinilit niya na mapatandem kay PBBM, natural na sasabihin ng presidente natin na pakiramdam niya naloko siya nung panahon mga kababayan na nagtiwala siya kay Sara. Kasi nga unang-una, hindi naman talaga mga kababayan si Sara Duterte ang katandem ni PBBM. Kaya lang naging katandem ni PBBM si Sara Duterte mga kababayan kasi nga sila ang may gusto niyan. Kasi kung titingnan po natin, hindi naman talaga susuportahan niya ng mga Marcos loyalists nung panahon na nangangampanya po yan mga kababayan kung hindi lang katandem ni PBBM. Tapos ngayon papalabasin niya na ang nanggamit mga kababayan. Ang nanggamit dito kay Sara Duterte ang pamilyang Marcos, pero napakaliwanag naman na sila ang gumamit kay PBBM nung panahon ng 2022. Tapos papalabasin nyo, hindi mananalo si PBBM sa pagka-presidente, pagka-pangulo kung hindi lang kumapit kay Sara. Mismong si Sara na nga nagsasabi mga kababayan na kaya niya pinili si PBBM kasi napakarami ng accomplishment ni PBBM. Naka-4 na termino bilang gobernador mga kababayan. Yan yung pagkakasabi niya dito ulitin natin. So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin na Vice Presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Yan Bakit siya ang pinili ko na presidential candidate? Kasi para sa akin, yan sabi pa nga 'di ba? Bakit siya ang pinili kong presidential candidate? Kasi para nga naman sa kanya, pakinggan nyo pa. Importante ang naging governor. Siya, 4 na term na governor. Para sa kanya, importante daw na naging governor etong si PBBM. Kasi naka-4 na term na governor etong si PBBM mga kababayan. So alam ni Sara yung accomplishment ni PBBM at alam ni Sara yung trabaho ng presidente natin mga kababayan na nagtatrabaho ng ating presidente para tugunan yung pangangailangan ng mga kababayan po nating Pilipino. Kaya nga suportado siya ng mga taga Ilocos Norte kasi nga nakita nila ang serbisyo ni PBBM nung panahon na si PBBM yung governor mga kababayan di umano ng Ilocos Norte. Mga kababayan, ano po kaya suportado sila ng mga taga Ilocos? Ngayon, kung titingnan po natin mga kababayan, tingnan nyo mabuti kung paano niya inuuto yung mga taga Tacloban. Paniwalang-paniwala nung panahon ng 2022, national election yung mga taga Tacloban na kapag sinuportahan itong si Sara, automatic tutulungan niya ang ating presidente. Pero nagkamali tayong lahat.
Kaya nga nabudol tayo eh. Kasi nga, ang lagi niyang sinasabi at malimit niyang sinasabi, mga kababayan, pag siya ang ginawang vice-presidente ni PBBM, tutulungan niya si PBBM. Kaso nga lang ang problema, hindi niya tinulungan bagko siniraan niya pa. Nabudol tayo mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Isang termino na congressman, isang termino na senador. Ganun daw kahalaga kaya ang pinili niya si PBBM. Naka-4 na term ng gobernador, naka-1 term ng congressman, tapos naka-1 term ng senador. Ayan no, napakaliwanag naman. O nasan dyan yung mga DD-shit na nagsasabing fake news tayo't bayaran? Ayan no, sabi ko naman sa inyo mga kababayan, hindi tayo magsasalita dito ng isang bagay na mapapahiya tayo't wala tayong resibo. Ayan, napakaliwanag niyan. Napakahaba pa nga niyang video na yan. Kinuha lang natin mga kababayan yung pinaka-importante na kung saan lantaran niyang sinasabi na nag-a-apply siya kay PBBM bilang VP ni PBBM. At kaya niya pinili si PBBM kasi nakita niya yung trabaho, mga kababayan, at accomplishment ni PBBM. Alam niya sa totoo lang, hindi na nga niya tinulungan si PBBM ngayon, sideraan niya pa, nilustay niya pa ang pera ng taong bayan ng kanyang departamento. Yan yung malupit dyan. Kaya nga lahat tayo nabudol. Kasi hindi mo na nga tinulungan ng presidente namin, bagko sinisiraan mo pa at pinapalabas mo pa na kung wala ka, hindi mananalo si PBBM. Napakaliwanag naman na kaya kailangan mo si PBBM kasi kailangan mo maging vice-presidente. At gusto mo talaga na maging vice-presidente ni PBBM dahil alam mo nung panahon ng eleksyon na malakas mga kababayan, etong si PBBM sa mga tao. Eto ha, kung titingnan niyo mga kababayan, eto yung observation ko nung ako ay nagba-vlog nung 2022 na ipinagtatanggol natin si PBBM. Alam niyo ba na nung 2022 bibihira mapag-usapan si Sara? Hindi siya gaanong napapag-usapan mga kababayan. Ang malimit mapag-usapan, sa totoo lang mga kababayan, ang malimit mapag-usapan nung 2022 presidential election, si PBBM lang at yung kanya mga katunggali. Pero si Sara mga kababayan, hindi naman mainit yung pangalan niyan nung 2022 at hindi naman gaanong napapag-usapan. Ang malimit lang talagang mapag-usapan si PBBM kasi nga sunod-sunod mga kababayan yung mga debate na ina-attend ni PBBM lalo na nung umattend siya ng debate dun po sa Seminay mga kababayan. Kaya mabango ang pangalan ni PBBM nung panahon na yon. Si Sara hindi gaanong napapansin yan nung 2022 presidential election. Kaya lang ibinoto yan kasi nga dumikit kay PBBM. Pero kung hindi yan dumikit kay PBBM, hindi na masusuportahan ng taong bayan yan. Sa totoo lang, mga kababayan. Ano po? Anyway, ngayon, maliwanag naman ha, na si Sara ang atat na maging VP ni PBBM. Hindi po siya pinilit, mga kababayan, ng kahit na sino man. Ano po, yung sinasabi niyang pinilit siya, kanya na lang yon. Ano po, pero maliwanag dito, mas paniniwalaan ko to kasi siya yung nagsasalita dito na pinili niya si PBBM bilang presidente kasi nga alam niya yung trabaho ni PBBM. Mga kababayan, ano po, alam niya yung accomplishment ni PBBM.